Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 19 verse 30. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Your calling must come first. So ano po ba ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesukristo? Yung pong tinatawag na calling or yung ating panawagan mula sa Diyos. At ang konteksto po nitong verse na ito ay masusumpungan nyo po doon sa verses 16 hanggang 30 po ng Matthew chapter 19 na kung saan ito po'y kwento ng napakayaman na binata na nais niyang magkamit ng buhay na walang hanggan. At tinanong siya ng Panginoong Hesus kung nasusunod niya ba yung kautusan. Ito namang lalaking ito ay tumugon at sinabi niya na gaganap niya ito. At ang hamon sa kanya ng Panginoong Hesus ay ipagbili niya yung kanyang ari-arian, ipamahagi sa mahirap at sumunod sa kanya. Pero alam niyo po, sabi sa verse 22, pagkarinig nito'y malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. So, ano po ba ang dapat na pagkaunawa natin dito sa ating pong talakayin ngayon? Unang-una po, yung maling interpretasyon po nitong mga verses na ito, kadalasan maraming nag-aakala na ang mga mayayaman ay hindi na makakapasok sa langit. Mali po yun. Ano po? Ang langit po ay para sa lahat. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. Ano po? Kaya hindi po masama yung kayamanan. Ang masama po ay yung puso ng tao. Kung ito po ay maitutuon niya ng labis sa kayamanan. Ngayon, ano po ba ang tamang interpretasyon po nitong mga verses na ito? Ano po ang tamang interpretasyon po dyan ay itong binatang napakayaman ay na-miss niya po yung kanyang panawagan. Kasi may dahilan kung bakit siya pinasagana ng Diyos at pinagpala. At yun ang hindi natin nauunawaan madalas sa ating buhay. Ano ba yung calling ko? Ano ba yung panawagan ko mula sa Diyos? At alam niyo po ba na pagka nasunod ninyo yung inyong panawagan sa Diyos, maging sa buhay na ito, kayo'y pagpapalain ng Diyos. Yung pong sinasabi ng Matthew chapter 19 verse 29. Kaya alam niyo po, minsan po kasi mali lamang po yung kalagayan ng ating puso. Kaya hindi tayo nakakasunod sa panawagan ng Diyos katulad po nitong lalaking ito. Para sa kanya, mas pangunahin yung kanyang salapi o yung kayamanan kaysa sa Diyos. At mali po yun. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 24, you cannot serve both God and money at the same time. Ngayon, ano po yung mga mahalagang katotohanan na matututunan natin sa kwento po nitong binatang napakayaman? Unang-una po sa buhay na ito, napakahalaga ng spiritual calling. Kapatid, may dahilan kung bakit ka binibless ng Lord. Kasi meron kang panawagan. Gagamitin ng Diyos ang iyong buhay para sa kanyang kaharian. Pangalawa, napakahalaga po ng tinatawag na spiritual assessment. Ano ba yung assessment, Pastor? Dapat alam natin yung kalagayan ng ating puso. Ano po itong lalaking ito sa paningin ng Panginoon? Siguro sa akala natin, siya ay overqualified, no? Papasok siya sa paghahari ng Diyos kasi nga nasusunod niya yung kautusan. Pero sa paningin pala ng Panginoong Hesus, hindi siya pasado. In fact, underqualified siya. Kasi para sa kanya, ang mahalaga ay yung kanyang kayamanan at hindi ang Diyos. Ano po? Kaya alam niyo po sa buhay na ito, huwag tayong magpanggap. Ano po? Kailangan i-monitor natin yung ating pong spiritual progress para matiyak natin na tama yung ating calling. Alam niyo po ba yung inyong spiritual progress, may kaugnayan po yan sa inyong panawagan sa buhay. Kaya kung mababasa niyo po yung 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8, makikita po ninyo na kung tataglayin daw po natin yung faith, goodness, knowledge, self-control,
perseverance, godliness, brotherly kindness, and love, ay matitiyak daw po natin na tama yung ating panawagan sa buhay. Kasi walang nakakakilala sa atin ng higit kundi ang Diyos. Kaya tayo po dapat araw-araw i-examine natin yung ating buhay sa harap ng Diyos upang ipaalam ng Diyos kung ano yung kulang sa atin. Kaya alam niyo po, maraming tao nagpapanggap Ano po katulad nitong lalaking ito? Nakakasunod nga siya sa kautusang binabanggit dito, pero hindi naman niya mahal ang Diyos. At yun po ang napakalungkot. Kaya hindi siya nakatugon sa kanyang panawagan kasi mali yung kalagayan ng kanyang puso at hindi niya alam yung kalagayan niya spiritually. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, napakahalaga po ng paglago spiritually. Kasi diyan po natin matitiyak kung tayo talagang tinawag ng Panginoon. Yun po ang sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 10. At panghuli, napakahalaga po ng tinatawag na spiritual balance sa buhay. Ano ba yung balanse na tinutukoy mo, Pastor? May panalangin si St. Paul sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 11. Ang panalangin niya na masumpungan po natin yung ating calling. Ano po? At yung purpose na meron tayo sa buhay na ito. At higit sa lahat ng ating ginagawa ay maiugnay natin sa ating pananampalataya. Kaya ako po'y naniniwala na pagka natagpuan ng isang tao yung kanyang center, yung kanyang spiritual compass, kapag pangunahin sa kanya ang Diyos, susunod na lamang lahat. Mababalanse po ang lahat ng areas ng inyong buhay. Kasama po dyan ang inyong pamilya, ang inyong karir, maging yung inyong mga earthly purpose. Kasi lahat po ng mga yan, ay magiging magulo kung hindi ang Diyos ang sentro ng inyong puso. Masasayang lahat po ng inyong mga plano, maging yung inyong pong mga pagsisikap, even ang inyong karir. Mapapawalang silbi po yan kung hindi pangunahin ang Diyos. Kaya alam niyo po, napakahalaga ng lesson po dito po sa Matthew chapter 19 verses 16 hanggang 30. Huwag nating tularan itong napakayamang binata na hindi nakatugon sa panawagan ng Diyos. Dapat po, tayo po, tiyakin natin sa ating puso na tayo'y nakatutugon sa panawagan ng ating Panginoong Hesukristo. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.